Hi, Sir JD. Ang pangalan ko po ay Benji at nakatira sa probinsya ng Visayas. Gusto ko pong ibahagi ang kwento ko tungkol sa mga aswang. Karanasan ko ito at nangyari ito noong 21 anyos pa lamang ako. Sana po mapaunlakan niyo po ako at maibahagi niyo po ito sa channel ninyo. Hanggang ngayon uso pa rin ang paniniwala sa amin tungkol sa mga aswang. Pero hindi na katulad ng dati na sunod-sunod ang mga napapabalita na may natagpo ang bangkay, nalaglagan ng anak at nawawalang mga tao. May una akong karanasan sa mga aswang. Naranasan ko to noong 20 anyos pa lang ako. Isang taon matapos ang pinakagrabe na nangyari sa akin. Pero ihuhuli kong ikwento yon. Gusto ko munang ikwento sa inyo na totoong may aswang sa lugar namin. Kasagsagan ng tag-init noon. Sa taon na hindi ko na matandaan. Basta nasa pagitan nito ng 2002 at 2003. Ang tatay ko kasi may trabaho noon. Sinasama niya ako kapag may gawa siya. Sa hapon pag-uwi namin, gumagawa din siya ng kulungan ng hayop. Nagawa sa kahoy ng kawayan. Yun ang hanap buhay namin kapag wala siyang gawa. Alas 5 ng hapon pag-uwi namin. Tinulungan ko ang nanay ko na salansanin yung mga sinibak niyang panggatong kanina. Habang si tatay naman nasa harap ng bahay namin, nakaupo at nagkakape. Nagluluto naman ng hapunan ng nanay ko. Nasa labas naman ako nang biglang lumapit sa akin si tatay at may sinabi ito sa akin. May nakita daw siyang 3 itim na ibon na dumapo sa puno ng mangga. At ang nakakapagtaka, nakaharap daw ang mga ito sa bahay ng kapitbahay namin at para bang may tinitignan doon ng mga ito. Tinuro sa akin ni tatay kung saan nakadapo ang mga ibon nun. Nung nakita ko yun, makintab ang itim na balahibo ng mga ito. May halintulad sila sa uwak, sa laki at itsura. Pero may kahabaan ng mga tukha nito. Noon lang ako nakakita nun. Sabi sa akin ni tatay, aswang daw ang mga yun na nag-iibang anyo. Pero ang pinagtataka namin kung bakit sila nakaharap sa kapitbahay namin at bakit doon sila nakatingin. Hanggang sa lumapit sa amin si nanay dahil nagtaka din ito kung ano ang sinisilip namin sa labas. Hanggang sa naituro namin yung mga nakadapong ibon sa mangga. Doon na siya nagsabi na buntis daw pala yung anak ng kapitbahay namin noon sa una nitong anak. At baka yun daw ang tinitiktikan ng mga ito. Kani-kanina lang daw. Bumili kasi ang nanay ko doon ng talong at ampalaya. Kasi nagtitinda sila noon sa harap ng bahay nila ng mga gulay. At ang bantay daw noon, yung sinasabi niyang buntis naming kapitbahay. Yung buntis naming kapitbahay na tinutukoy ni nanay, ikaidaran ko lang din yun. Naging kaklase ko na din siya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Trina. Maya-maya lang biglang umalis si tatay. Nagtaka naman kami ni nanay kung saan siya pupunta. Sinabihan naman siya noon ni nanay sa mahinang boses na wag na niyang tangkain na bugawin yung mga ibon sa puno nun. At nagsabi si tatay na hindi daw yun ang gagawin niya. Hanggang sa makita namin siya na lumabas sa bakuran namin at nagtungo doon sa kapitbahay namin. Hindi na namin alam kung anong nangyari. Pero ang sabi ni tatay nun, sinabihan niya daw si Trina na pumasok ng bahay. Kasi daw kapag maggagabi na, marami nang nakamasid sa paligid at delikado na sa kagaya ng buntis. Pagkasabi noon ni tatay, pumasok naman daw agad si Trina. Pero pinigilan niya noon ito at sinabihan siya ni tatay na doon muna siya sa amin hanggang sa makauwi ang mga magulang niya. Kasi daw wala pala siyang kasama noon sa bahay nila.
Doon muna si Trina sa bahay namin. Pagpasok niya, inaya agad namin siyang kumain. Noong kumakain na kami noon, doon na sinabi sa kanya ni tatay ang dahilan kung bakit siya nasa amin. Natakot siya noong ikwento sa kanya ni tatay na may nakatingin sa kanyang 3 itim na ibon kanina. Hindi na siya nagulat kasi alam niyang mga aswang daw yon. Ang masama pa, buntis pa siya at wala siyang kasama sa bahay noon. Nagpasalamat naman siya sa amin. Ilang oras lang ang nakalipas, nakauwi na rin ang mga magulang at kapatid niya. Hindi pa po dyan nagtatapos ang lahat. Dahil kinabukasan, pagsapit ng gabi, nakaranas kami ng kakaibang pangyayari. Sabi nga nila, kung minsan ang pagtulong daw ay nakakasama din. At yan po ang nangyari sa amin ni tatay. Pauwi na kami noon ng tatay galing sa trabaho. Naglalakad lang kami pauwi. Depende ang layo kung saang lugar kami may gawa. Pero ang tansya ko na layo ng nilalakaran namin araw-araw ay halos 1 oras din. Yan na ang pinakamatagal. Hindi naman kami nalalayo sa lugar namin. Habang naglalakad kami nun at tinatahak ang mapunong daan, hindi namin akalain ni tatay na doon namin ito mararanasan. Kasi kahit liblib yung daan na yun at walang mga bahay, sanay na kaming dumaan doon. Sa araw-araw ba namang ginawa ng Diyos, doon lagi kami dumadaan. Naaalala ko noon nakita na namin yung inabandon ng kulungan ng baboy. Noong nakarinig kami ng huni ng ibon. Nanggagaling yon sa himpapawid. Pero pagtingala namin, wala naman kaming nakita. Hanggang sa marinig naman namin yung huni na nagmumula sa mga puno na para bang doon sila nagtatago. Ang sabi noon ni tatay, bilisan namin ang paglalakad. Mga aswang umano ang nakapalibot sa amin ng mga oras na yon. Nang marating namin yung abandonadong kulungan ng baboy, nagtago kami doon ni tatay. Hindi naman sarado yung pader nun. Kulungan kasi yun ng baboy. Nakaupong posisyon kami nun habang nagtatago. Nawala yung mga ingay na naririnig namin ni tatay noong nakatago na kami doon. Pero sabi niya, wag pa rin daw akong gagalaw o gagawa ng ingay dahil nakamasid lang sila sa paligid. Sumilip si tatay noon para tingnan kung ano ang kalagayan sa labas. Hindi pa niya naiaangat ang ulo niya nun. Bigla na lang may sumugpong sa harap niyang itim na ibon at lumusot doon sa pinagtataguan namin. Pero lumipad din ito papataas. Ang sumunod na nangyari ay ang nagbigay ng takot sa amin dahil narinig naming may sumampas sa bubungan ng pinagtataguan namin. Sa palagay namin ay isa yung tao base sa bigat nito habang nasa bubungan. Kinalampag ng kung anumang nilalang ang bubungan nun na para bang gusto itong sirain. Doon na sumigaw si tatay habang nakaupo kami at sinabi nitong hindi kami natatakot sa kanya at hindi siya papayag na aswang ang kikitil sa buhay namin. Dito na po namin narinig na parang may bumabato noon sa bubungan na para bang binabato yung kung sino man ang nasa bubong noon. Yung ibang mga bato na pumasok doon sa pinagtataguan namin ni tatay ay siya naman naming pinangbabato din noon. Ilang sandali pa, nawala din yung nilalang sa bubong. Nakita namin ni tatay na tumalo nito. Hindi ako nagkakamali sa nakita ko nun. Isa nga yung aswang. Kahit na ilang segundo ko lang yung nakita, alam ko na wangis yun ng isang tao. Pero butot balat ang katawan nito at mahaba din, na parang mas matangkad pa sa pangkaraniwang tao.
Yun ang unang beses na nakakita ko ng aswang. Akala ko malalaki ang katawan nila kasi malalakas sila, di ba? Pero salungat pala sa inaasahan ko. Yung mga bumabato pala noon sa labas, yung nagligtas at tumulong sa amin, mga kababaryo namin yun, kasama nila si nanay noon. Siya po yung nagsama sa kanila para hanapin kami kasi magagabi na noon at hindi pa daw kami umuwi. Pero paano na lang kung hindi po sila dumating noon? Ano kaya ang nangyari sa amin ni tatay? Ang sabi ni tatay, yun daw ang mga aswang na inabala namin noon. Yung 3 itim na ibon na tinitiktikan ng buntis na kapitbahay namin. Binabalikan daw kami nito para magigante. Yan na po ang paunang kwento ko para magka-ideya kayo na may aswang talaga sa amin. Ang susunod kong ikukwento ay ang totoong dahilan kung bakit po ako napasulat sa inyo, Sir JD. Ito kasi yung pinakamalala na naranasan ko sa mga aswang. Nangyari ito sa akin mismo. 21 anyos na ako nito. 1 taon matapos yung naikwento ko sa inyong una kong karanasan sa mga aswang. Nangyari ito noong nagtrabaho ako noon sa isang pribadong pabrika. Ang naging trabaho ko noon ay isang hardinero. Ako ang tagapanatili ng malawak nilang bakuran pero nagtagal lang ako doon ng 1 buwan. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sandali lang ang itinagal ko doon. Yung pabrikang tinutukoy ko ay pabrika ng mga gasol. Kumbaga, sila ang supplier ng mga tinitindang gasol sa lugar namin. Pero hardinero lang ang trabaho ko doon. Wala na akong alam sa area kung saan ang pagawaan nila. Sa katunayan nga niyan, wala din ako naging kaibigan doon. Hindi ko din kasi kilala yung mga nagtatrabaho doon at nalaman ko na taga-ibang probinsya pala sila. Pero nakilala ko yung may-ari ng pabrika kasi siya yung amo ko doon. Lagi ko siyang nakakausap ukol sa kung ano ang iuutos niya sa akin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Dante. Malaki po ang impluwensya niya sa kwento kong ito. Siya kasi ang dahilan kung bakit ko ito naranasan. Noong una ayos naman ang lahat. Nagkaroon ako ng permanenteng trabaho habang si tatay meron ding sariling gawa. Nagiwalay kasi kami ni tatay. Ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa pabrikang yun ay dahil sa kakilala niya. Ako lang ang natanggap sa trabahong yun kasi hindi na kaya ng katawan niya. Mabigat po kasi ang trabaho doon at laging nakabilad sa araw. Tumatagal ng 6 na oras ang trabaho ko doon. Minsan kasi kapag maaga kong natapos ang trabaho ko doon, pwede namang magpahinga. Pero uuwi lang ako kapag nakonsumo ko na yung 6 na oras. Pero meron noong inalok sa akin ng amo ko na si Dante na isang trabaho ulit. Kumbaga dagdag kita. Gaya nga ng sabi ko, maaga akong natatapos sa trabaho. Sa oras na wala akong ginagawa, yun ang gagawin ko. Pero hiwalay ang bayad. Nagtanong ako kung anong klaseng trabaho yun. At ang sabi niya tagabuhat daw ng mga idinideliver sa kanyang lamang loob. 3 beses kasi sa 1 linggo, laging may nagpupuntang truck doon at yun pala ang dinadala ng mga ito, mga lamang loob. So ayun na nga. Ito na ang unang beses na nagsimula ako sa trabahong yun. Hindi lang ako naging tagabuhat nun kapag may deliver ng lamang loob. Ako din ang nagsasaayos at nagsasalansan sa walk-in freezer nila kung saan nila yon iniimbak at tinatago. Ang mas matindi pa, ako din ang naghuhugas ng mga lamang loob na yon.
Kung iisipin, hindi naman nakakadiri yun. Kasi laman loob lang naman yun, di ba? Pero paano kung hindi mo alam kung saang hayop nanggaling yun? Medyo awkward naman, di ba, kung itatanong ko pa yun sa ama ko, kasi common sense na lang. Ang unang pumasok sa isip ko noon ay baka siguro galing ito sa baboy o kung anumang hayop. Pero yun ang akala ko. Hanggang sa may matuklasan ako isang araw. Bago ang lahat, ikukwento ko muna ang unang natuklasan ko kung saan nila ginagamit yung mga lamang loob. Napapaisip na siguro kayo na baka ibinebenta nila yon sa palengke. Pero nagkakamali po kayo. Kasi yun ang kinakain ng mga trabahador doon at yung amo ko na din. Sila pala ang kumakain nun. Paano ko po natuklasan? Kasi meron silang kusina doon na sila lang ang nakakaalam at nakakapasok. Isang araw kasi may binalikan ako noon. Pagpasok ko ng walk-in freezer, may naabutan ako doong isang lalaki na nakasuot ng puting uniforme na parang uniforme ng mga kusinero. May dala din itong malaking kawali at doon niya nilagay yung mga lamang loob na kinuha niya sa walk-in freezer. Ang nakakapagtaka pa, hindi naman ako kinausap ng lalaki nung nakita niya ako. Basta pagkakuha nito ng mga laman loob nun, tiningnan niya lang ako at naglakad palabas ng walk-in freezer. Ang weird, diba? Pero ang susunod kong ikukwento ay ang huling natuklasan ko na. Ito na rin ang huling kwento ko sa inyo. Ito na kasi yung nagpabaligtad ng sikmura ko. At paalala lang, maselan po ang susunod kong ikukwento. Kaya patnubay ng magulang ang kailangan. Hindi ko to malilimutan. Nung araw na yun, katulad ng dati, pagka-deliver ng mga lamang loob, hinuhugasan ko muna yon bago ko ilagay sa freezer. Pero nung araw na yun, marami silang dineliver na sa palagay ko magkakasya yung mga yon sa 10 batya. Hinuhugasan ko po yung mga laman loob doon mismo sa loob katabi ng walk-in freezer. Meron kasing lababo doon. Hinuhugasan ko yun sa stainless na batya. Kapag maraming dugo, minsan 3 beses ko yun hinuhugasan hanggang sa makita kong luminis yung tubig. Dito na po ako nabahala kasi hindi pa ako nangangalahati sa ginagawa ko. Bigla na lang akong may nakapangkakaibang bagay doon sa hinahalukay kong lamang loob sa batya. Pagkahipo ko nun, dali-dali kong hinanap yon kasi mahaba ito at matigas. Diba mga lamang loob ay malambot lang? Kaya nung nahawakan ko yon, nagtaka talaga ako. Nang mailabas ko yon, natumba talaga ako sa pagkakatayo. Naihagis ko pa nga yun pagkakita ko nun. Isa kasi yung braso ng isang tao. May kamay at daliri pa ito. Nang makita ko yun ay namumutla din ito dahil sa tagal na pagkakababad nito sa tubig. Para akong hihimatayin ng mga oras na yon. Ganun pala yung mga napapanood natin sa palabas. Nagpapanik ka pero hindi mo magawang makatakas. Pero sa totoong buhay nangyari ito. Dahil gusto ko pang mabuhay, hindi na ako gumawa ng ingay noon at sumigaw. Baka kasi ako na ang isunod nila, diba? Yan na po ang karanasan ko sa mga aswang. Natutunan ko na kailangan ko ding paniwalaan ang kutob ko sa sarili. Dahil sa kagustuhan kong kumita ng pera ay lahat gagawin ko kahit delikado. Ang sabi nga nila, kikitain pa ang pera, pero ang buhay hindi na. Noon kasi nagtataka na ako sa mga lamang loob na hinuhugasan ko noon. Kasi yung mga bituka at atay noon ay maliit para sa isang baboy.
Nakakita naman na kasi ako ng lamang loob ng baboy, kaya alam ko na ang itsura nun. Sabi ko nga, kailangan kong kumita ng pera nun, kaya hindi na ako nag-iisip ng masama. Sana po ay nag-enjoy kayo sa hantog kong kwento. At salamat din sa inyo Sir JD kung maibahagi mo to sa channel mo. Hanggang dito na lang po.